Last hearing ninyo, lahat ni si Gina Acosta at maging itong si Edward Fajarda, ang inginunguso itong mga taong ito eh. Di ho ba? Parang bitin kami na bakit hindi sila humarap sa public hearing, mapanood, mapakinggan namin ang kanila namang katwiran doon sa mga sinasabi na ang nagdesisyon sa napakalaking halaga na pera ng bayan ay itong dalawang koronel na ito. Tama po kayo. Subalit ang paniniwala po kasi ng ibang mga kasamahan namin na ito po ay mas matutugunan ng isyong ito ng AFP. Tingin nila mas malalaman kung ano po talaga ang totoo. Sandali lang, with all due respect, Attorney, Congressman Joel, opo, I'd like to engage you dito po sa isyong ito. Ang committee po ninyo ay Committee on Good Government and Public Accountability. Wala namang sinasabi dito na kapag ang involved ay koronel, na hindi na dapat tanungin pa sila kung saan napunta yung pera. Diba? Ngayon, biglang ipaubaya sa military itong usapin, nitong pagsagot, nitong dalawang koronel, sa issue kung ba't ba ganon ang disposisyon sa pera ng bayan para hindi ho namin masakyan. Panlil lang na confidential fund. Ito ang title ng ating video ngayon, ang ating reaction video. At marahil ang dami nyo nang napapanood na mga political vloggers. Pero sa akin nyo lang to maririnig ang isyong ito, ang topic na ito na ating tatalakayin sa araw na ito. At siyempre bago yan, magandang araw po sa inyo lahat. Nagpupugay po muli sa Makatang Tambay ng Pangunan ng Logik ng Buhay. Pa-subscribe kung hindi ka man nakakapag-subscribe. At bigyan mo naman kahit isang like lang. Happy na tayo dyan. Kung anong panahon, anong mayroon tayo Makatang Tambay. Okay. At katulad nga ng nasabi natin, sa akin nyo lang to unang-unang maririnig. Yung topic na ito. Kung itong isyong ito. Kung paano nga ba naging mapanlin lang ang confidential fund na ito. Kung sino yung nalinlang. Kung sino yung naging biktima ng panlilin lang na ito. Itong confidential fund, dahil alam naman natin ito yung unang-unang naging grounds nila sa impeachment na inihain ng ilang grupo na nakuha nga dyan sa committee ni Congressman Chua na Good Government Public Accountability. Paragdagan lang ito pero alam natin itong confidential fund, ito yung pangunahin nilang sa kanilang grants ng mga inipon, mga pinili kasama sa mga inihain bilang impeachment offense sa pangalawang Pangulo. Hindi ba ito yung mga resulta ng ginawang investigasyon dyan sa Kamara ng Good Governance and Public Accountability ni Congressman Chua? Saan doon nga ito inimbestigan ng confidential fund na ito ni Inday Sara na nilustay di umanoan sa kanila. Sa loob lamang ng 11 araw. Ito yung binibigyan din at paulit-ulit doon na sinasabi nila. At dahil dito, sa tingin nila, isa itong impeachment offense na nga para sampahan ito ng reklamo. At yan na nga yung isa sa mga grounds ng mga grupo na nag-hain dyan sa Kongreso ng mga impeachment para nga sa pangalawang Pangulo. Pero bakit natin nasasabi na isang mapanlin lang ang confidential fund na isa sa pangunahin ng grounds ng article of impeachment kay VP Sara? Kasi sa maraming naman nating mga naririnig, napapanood, ang impeachment, kung ikaw ay makukonvict dito, wala naman itong kulong. Hindi ka makukulong rito. Ang pinaka-penalty nito sa isang naakusahan nito o na-convict ng impeachment offense ay yung siya'y matatanggal na sa kanyang pwesto. Kung ano man yan na isa siyang impeachable officer, kung ano man yung kanyang kinalalagay, maalis na siya rin, matatanggal na siya. At ikalawa, forever na siyang hindi makakatakbo sa anumang posisyon ng gobyerno, mag-mayor man yan, magkagawad man yan. Perpetual na yung magiging para
Huwag ka nang makilahok sa anumang uri ng politika o ng anumang eleksyon. Mag-local man yan o mag-national man yan. Yun yung mga penalty ng impeachment na ngayon inihain na nga nila dyan sa Senado. Bakit natin to binibigyan diin na walang kulong pero hindi na siya makakatakbo habang buhay sa anumang posisyon sa gobyerno? At bakit sa confidential fund na ito, bakit hindi gaano nilang matukoy o hininto nila yung investigasyon kung kanino talaga napunta yung 125 million? Kahit kayo, ang tagal yung nanood ng hearing na ito. Meron ba sila talagang na-establish dito na pagkatapos makuha yung pira sa land bank, talaga ibinigay sa pangalawang pangulo? Wala namang ganoon. Kung sa sinasabi ng mga nagtestimonya doon na kumuha ng pira sa land bank, na kunin na nga itong 125 million, na ibinigay nila sa dalawang AEP officer at ito yung tumanggap. Ngayon, nung itong usapin na ito ng nakasalang doon, na dapat nga sana tinatanong nila o ipinapatawag nila, nahinto na sila dito. Kumbaga may tuturing nating bitin. At ito nga tinanong rin, Pailo. Puro palusot na lang sila rito. Si Congressman Chua kung bakit nila hindi tinuloy nga ito na imbestigan. Dalawang AEP officer na tumanggap ng pirang yun mismo nang galing sa land bank. At ito yung sinasabi natin at tila mapanlin lang sa confidential fund na ito. Ang totoo, kung talaga ang gusto nila managot, kung gusto nila talagang managot ang isang opisyal na sa tingin nga nila at yung kanilang akusasyon, winaldas yung pira ng taong bayan, ba't naghinto sila na imbestigahan yung dalawang AEP officer na tumanggap mismo na pinagbigyan ng pirang yun? Ngayon, kung ito sana may imbestigahan at matatanong pagkatapos talagang kay Vice President Sara Duterte binigay yung pirang yun at nilistay nito, hindi lang impeachment ang maaaring abutin nito. Plunder pa. Nang ibig sa inyo plunder ay no billion at saka di talang mahabang taon ang pagkakulong na maaaring mangyari sa iyo. Bakit nila pinutol ito? Ito nga yung sinasabi ko na mapanlin lang na confidential fund. Bakit nila pinutol ito? Kung halimbawa man, ipatawag nila yung dalawang officer na yun ng EFP. Dalawang bagay kasi dapat asahan mo rito. Pwedeng wala naman talagang nakuha na pira dun si Vice President Sara Duterte. Wala ng mga aligasyon nila na nilustay nito. At pwede rin sabihin naman nung dalawang officer na ito na ibinigay nila. Yun ang ibig mo sabihin, inimbestigahan nila at sasabihin ng dalawang officer na ito na ibinigay kay Vice President Sara Duterte. Siguradong pasok ito sa plunder at doon makukulong ito. Bakit natin ito pinapaliwanag? Kasi nga, hindi naman nila gusto na makulong. Hindi nila gusto makulong si VP Sara. At saka, siyempre natatakot sila na maaaring kung ipapatawag nila dalang officer na yun, magsabi na hindi naman talaga ito binigyan ng pirang gano'n. Samantalang kung yung confidential fund na lang ang isasampa nila, yun lang ang hinahangat nila rito. Yung hindi ito makatakbo habang buhay sa anumang posisyon sa gobyerno. May kinabang dito yung administrasyon, lalong-lalo na sa Romualdez.